So hi at welcome muli dito sa ating channel. Eto na mga tol, One Piece Chapter 1102 full spoiler. Syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1102 at ang title nga nito ay The Life of Kuma. So nagsimula nga ang chapter sa naging paglalakbay ni Bonnie. Pumunta nga sila sa isang isla para hanapin si Kuma. Nandun nga siya nung time na yun, pero nung dumating ang mga Bonnie Pirates, agad niyang nag-warp palayo yang si Kuma. So sa bawat pag-atake nga raw ng mga Bonnie Pirates, nag-iiwan ng mga ito ng napakaraming mga injured na bata at matatanda. Pero as we all know, mga actual na Marines nga ang mga yun na ginamitan ni Bonnie ng kapangyarihan niya. Pero dahil nga rin doon, talagang pinaniniwalaan ng mga Marines na talagang mga evil na pirata yang sila Bonnie. At sinasabi nga na talagang alam nga raw ni Kuma na hinahanap siya ni Bonnie at nag-decide nga raw ito na wag nang makipagkita pa. So alam nga natin na parte yun ng kasunduan niya kay Saturn at obviously talagang gusto niya ang protektahan si Bonnie para hindi na nga ito galawin pa ng world government. Dahil kung iisipin, talagang napakadali lamang kay Kuma na suwayin ng kasunduan na yun dahil sa Devil Fruit ability niya. Pero syempre talagang hindi niya nga ginagawa at tanggap niya nga yung kapalaran niya. Cut naman sa scene kung saan nakuha ni Luffy yung first bounty niya. Bali yun nga yung 30 million berry bounty nung tinalo niya si Arlong. At ipinakita nga yung naging reaction ni Jinbei, Ace, Smoker, Dragon at Sabo. Biglang-bigla si Jinbei dahil sa tinalo nga raw ng batang yan ang kapwa niya fishman na si Arlong. At pabiro pa nga sinabi ni Ace na hulaan nga raw ni Jinbei kung kaninong kapatid ba yan. Samantala si Smoker ipinakita at talagang parang naiinis nga dyan. Habang tinanong naman ni Sabo si Dragon kung bakit ba ito pupunta ng Logtown. Sagot naman ni Dragon kanino ba raw teritoryo ang lugar na yon. So sa mga puntong yan alam natin na nagka-amnesia si Sabo kaya hindi niya nga talaga maalala si Luffy. Samantala si Monkey D. Dragon naman talagang nakita nga nating nagpunta sa Logtown. Matapos naman ang insidente sa Enies Lobby binisita naman ni Kuma si Dr. Vegapunk sa Egghead Island. At ipinakita nga ng matanda kay Kuma ang mga ginagawa nilang mga army of pacifista. At nag-usap nga rin sila ng mga patungkol sa nangyari sa Enies Lobby. So bali alam nga natin na tinalo nung time na yun ni Luffy si Rob Lucci. At nireveal nga ni Kuma kay Dr. Vegapunk na yung si Luffy nga raw anak ni Monkey D. Dragon. Useless na nga raw kung itatago niya pang impormasyon na yon dahil sa nag-promise na din naman daw siya na ibibigay kay Dr. Vegapunk lahat ng memorya niya. Habang ang matanda naman talagang hindi makapaniwala na anak nga si Luffy ni Monkey D. Dragon. At sinabi nga ni Kuma na talagang nakaka-curious na ang batang yun na merong kapangyarihan ng goma lumalaban against world government na talagang pareho raw kay Nika. Sumang-ayon nga si Dr. Vegapunk at tumawa nga rin ito. So base dyan talagang alam na ni Kuma at ni Dr. Vegapunk na si Luffy nga mismo ang Sun God Nika. At cut naman sa thriller bar kung saan nakita nga natin ang point of view ni Kuma. Nakita niya nga ang mga Straw Hat kung saan nilalabanan nito si Gecko Moria. At after nga raw ng insidenteng yun naka-receive nga si Kuma ng tawag sa Dendenmushi. At sinasabing maghanda nga raw ito sa gera laban kay Whitebeard. At bali yan na nga yung dahilan kung bakit nakita nating present ang mga Shichibukai sa Marineford War. Cut naman sa Sabaody kung saan ipinakita nga yung introduction si ni Bonnie. So bali yun nga yung scene kung saan kumakain ng napakadami si Bonnie sa isang restaurant. Nalaman natin na nagtatago pala si Kuma sa labas at nakatingin nga siya kay Bonnie mula sa bintana. Napangiti nga si Kuma nang makita niya ang anak niya at nasabi niya nga na talagang lumaki ng araw ito bilang isang napakalakas na pirata. Narinig nga rin daw ni Kuma ang insidente patungkol sa isang Celestial Dragon. Nag-warp siya sa taas ng human auction at tumingin sa loob at dun nga talaga siya nabigla nung makita niya na sinuntok ni Luffy ang isang Celestial Dragon para protektahan ng isang fishman. So bali yun nga yung talagang isa sa mga pinaka-epic scene ng One Piece anime kung saan talagang binanatan nga ni Luffy si St. Charles. At talagang hindi nga natin akalain na natunghayan pala yung lahat ni Kuma. At sinabi niya nga na yung rebellious act nga raw na yan talagang hindi nga magawa ng kung sino man sa loob ng isang century. Pero dahil nga rin doon alam natin na nagpunta nga ang Admiral na walang iba kundi si Kizaru. At mula nga dyan nakita natin yung point of view ni Kuma sa naging laban dyan sa Sabaody Archipelago. Nanlulumo na nga si Luffy kung saan talagang hindi niya nga raw kayang sagipin ang kahit isa sa mga nakama niya. Pero sa isip nga ni Kuma hindi nga raw totoo yon dahil sa hindi pa nga raw ready ang mga ito para sa New World. Wag nga raw muna magpunta yang si Luffy hanggang sa hindi pa ito ready dahil maaring isang araw si Luffy raw yung makapagligtas sa mundo. So bali talagang napakaganda ng ginawa dito ni Kuma dahil kung iisipin parang sariling decision niya nga
ito para mailigtas ang mga Straw Hat. Kung hindi niya nga ginawa yun, siguradong sa Impel Down ang bagsak ng mga Straw Hat at siguradong wala nga sila kung nasaan man sila ngayon. Kaya talagang napakatindi nga ng naging role ni Kuma sa kwento mismo ni Luffy. Balik naman sa Egghead Island kung saan inutusan nga raw ni Saturn si Dr. Vegapunk na maglagay nga raw ng additional self-destruction switch kay Kuma just in case. Sinubukan namang makipag-negotiate ni Dr. Vegapunk at sinabing hayaan yung ibang method kung saan mapapanatili ni Kuma yung consciousness niya. Pero talagang ipinilit nga raw ni Saint Saturn na tanggalin lahat ng katauhan ni Kuma. Isa nga rin daw siyang scientist kaya talagang useless kung sakaling magsisinungaling daw sa kanya yang si Dr. Vegapunk. Kaya sa huling araw nga raw ng normal na buhay ni Kuma, yan nga raw ay bago lang magsimula ang Summit War, nagpaalam na nga sa isa't isa si Kuma at si Dr. Vegapunk. At prenogram nga raw ng matanda si Kuma na lumaban sa Summit War laban sa mga Whitebird Pirates. At sinabi nga rin daw ni Kuma na i-program daw siya para protektahan ang Thousand Sunny. Sumali yan nga yung dahilan kung bakit kahit na nga wala ng consciousness si Kuma sa Summit War, prenotektahan pa nga rin niya ang Thousand Sunny sa loob ng 2 taon. At nakita nga natin na matapos yun, sinabi mismo ni Kuma na mission accomplished. So sinabi nga ni Kuma kay Dr. Vegapunk na talagang gusto niya nga raw makita yung magiging growth ng mga Straw Hat. Pero dahil sa hindi niya nga raw pwedeng gawin yun, mapoprotektahan niya nga raw ang tahanan ng mga ito. At tanong naman dyan ni Dr. Vegapunk kay Kuma, bakit nga raw talagang napakatindi ng paniniwala nito kay Straw Hat Luffy? Sagot naman dyan ni Kuma, alam niya nga raw na si Nika raw ay isa lamang alamat. Pero nangako nga raw siya kay Bonnie na isang araw talagang darating ang Warrior of Liberation at papalayain siya. Talagang naantig nga raw siya sa mga action ni Luffy. Kaya tingin niya isang araw talagang si Luffy raw yung makakapagpabago ng karagatan. So talagang grabe nga ang paniniwala nitong si Kuma at literal na talagang parang sumugal nga siya na maaaring isang araw si Luffy nga talaga yung makakapagpabago sa mundo. So moving on, ibinigay na nga raw ni Kuma lahat ng mga memorya niya kay Dr. Vegapunk. Yung memorya nga raw ni Kuma talagang parang copy ng original. At pag tinanggal nga raw ito ni Kuma gamit ang kapangyarihan niya, hindi niya nga nakakalimutan. Pero pag nahawakan nga raw ang memory bubble ni Kuma, nawawala nga ito. Kaya nag-develop nga raw si Dr. Vegapunk ng system para obserbahan at pag-aralan ang memorya ni Kuma kahit hindi hinahawakan ito. At sa pagtanggal nga ni Kuma lahat ng mga memorya niya, nakita niya nga yung flash ng buong buhay niya at ng mga taong mahal niya. Ang tatay niya, ang nanay niya, si Ivankov, si Ginny at si Bonnie. At nagkaroon nga ng talagang napaka-emotional scene kung saan umiiyak ngang nilabas ni Dr. Vegapunk yung machine at gamit nga ito binura niya yung consciousness ni Kuma. Nagkaroon nga raw ng mga ray of light dyan sa Egghead Island na talagang parang pareho nga raw dun sa simbahan nung tinatanggap ni Kuma yung pain ng mga tao. At lahat nga raw ng mga scientist at si Sentomaru talagang nagdasal at sumaludo ng sabay-sabay. At mula nga dyan sa final page ng chapter natapos nga raw ang flashback. Ipinakita nga sa atin ang Nickyorong sa Egghead Island kung saan nawala na nga raw ang memorya ni Kuma. Habang si Jewelry Bonnie umiiyak na nga lang dyan sa lapag. So yun, dahil dyan talagang nawala na nga ng tuluyan yung memorya ni Kuma. At maaring talagang hindi na nga maibalik pa ito. Nakakalungkot lang dahil sa talagang umaasa nga ako na kahit papaano makabalik nga sa normal si Kuma. Napakatindi nga ng pinagdaanan ng buhay niya at napakagandang bawi nga yun para sa kanya. Pero titignan nga natin kung ano ba talaga ang mangyayari kay Kuma sa pagtatapos ng Egghead Island. Sa pagtatapos nga ng chapter nalaman natin yung final word ni Kuma na sinabi niya kay Dr. Vegapunk para sabihin sa anak niyang si Bonnie. At yun nga happy 10th birthday para kay Bonnie. So grabe nga talaga itong si Kuma. Sa huling sandali niya talagang si Bonnie nga yung inaalala niya. Dito na nga talaga nagtapos yung napakahaba pero talagang napakagandang kwento ng flashback niya at talagang sabik na nga tayo sa pagbabalik ng kwento sa Egghead Island. Kung sakali man na talagang hindi na nga talaga makakabalik pa sa normal si Kuma, ang tanging napakagandang pwedeng mangyari ang matalo nga si Saint Saturn dito sa Egghead Island. At base nga sa mga pangyayari siguradong hindi nga malabong mangyari yon. So let me know sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Meron tayong break next week pero makaka-receive nga raw tayo ng maagang spoiler. Kaya ayun, kung nagustuhan mo nga ang video natin, wag mo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!